Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Charlene, taga-Aklan. Matagal na po akong subscriber ng channel nyo, mga 2021. Siguro po time na para naman i-share ko rin yung kwento ko. Bale last year to. Mga 5 years na kami noon nagsasama ng boyfriend ko. Kasal na lang talaga ang kulang at anak na matagal na rin naming inaasam. Hindi ko nga alam kung sino ang may diferensya sa amin. Takot kasi kami pareho na magpatingin. Sabi ng boyfriend ko ay wala naman siyang nararamdamang mali sa pagkalalaki niya. Sinabihan ko rin siyang tumigil na sa bisyo niyang pag-inom ng alak at paninigarilyo dahil isa din daw yon sa dahilan kung bakit kumukonti ang sperms ng mga lalaki. Almost 35 na ako doon, kaya naman last year lang, mga buwan ng July yon, sinubukan kong magpabatak. Ito yung prosesong hinihilot ang matres ng babae at hinahatak para bumalik sa dating pwesto nito at umayos ang daloy ng sperm. Sagad din kasi ako sa mga gawain at madalas din ako nagbubuhat ng mabibigat noon. Kaya siguro bumaba talaga ang matres ko. Manghihilot ang tiyahin ko. Pero dahil masyado na rin akong nape-pressure at marami pang salita kung sa kanya ako magpapabatak, kaya naghanap ako noon ng hindi ko kilala. Isang kaibigan ko ang nagrekomenda ng isang manghihilot na tawagin nating Aling Virgie. Pansin kong nung nakausap ko siya sa cellphone, hindi siya gaanong maalam mag-akla nun at madalas din siyang magtagalog. Napagkasundoan namin na Martes niya ako hihilutin. Dumating naman siya pero wala nun yung boyfriend ko at mag-isa lang ako sa bahay namin. Mga bandang alas 5 noon nung dumating siya. Hindi pa naman siya ganun katanda pero sobrang payat niya. Sa isip ko noon ay makakaya kaya niya ako hilutin gayong may katabaan ako at siya naman ay may kapayatan. Yun kaagad ang naitanong ko sa kanya dahil baka mahirapan lang siya. Ang sagot naman niya ay matres lang naman ang hihilutin niya kaya kaya daw niya yon. Pinahiga niya ako. Nilagyan niya ako ng unan sa balakang at pinabend niya yung tuhod ko. Sa kanya sinimulang hilutin yung puson ko. Hindi naman noon mainit pero tagaktak ang pawis niya. Tinanong ko kung naiinitan ba siya. Hindi siya sumagot pero humigpit na noon ang pagkakahawak niya sa may bandang puson ko. Dumidiin na rin yung mga kuko niya kaya napaaray ako. Bumangon ako at tinanong kung ayos lang siya. Mukha na kasi siyang balisa at hindi mapakali. Na-expose pa sa kanya ang tiyan ko kaya agad ko yung tinakpan. Napalunok pa ako at tumalikod sa kanya. Tumayo siya at nanghingi ng tubig. Pagbalik ko nun sa kanya ay sobrang paglalaway na ang ginagawa niya na parang nanginginig pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya at bigla na lang siyang lumabas ng bahay. Takang-taka ako noon, Sir Bob, dahil sa isang iglap ay naglaho siya. Mag-aalas 6 na noon at medyo papadilim na. Hindi ko na talaga nakita si Aling Virgie. Naiwan pa nga niya noon yung dala niyang maliit na bag. Kinagabihan noon, sir, ay sobrang humilab ang tiyan ko. Akala ko nga ay dahil sa ginawa ng matanda na paghilot sa akin. Pero ang totoo ay hindi niya natapos yung pagbatak sa akin. Bigla na lang kasi siyang pinagpawisan nang hindi ko alam kung bakit. Bigla akong nasuka. Ang akala ko talaga ay dahil sa acid ko. Pero hindi na wala-wala yung paghilab ng tiyan ko. Kaya naman pinahira ng boyfriend ko yung sikmura ko. Medyo umayos naman yung pakiramdam. Maghahating gabi ay muli akong nagising dahil maalinsangan yung pakiramdam. Uhaw na uhaw din ako kaya bumangon ako at pumunta ng kusina. Pero nagulat ako dahil pagpasok ko ng kusina ay may tao nang naatayo doon. Nakaamoy ako ng sobrang baho. Alam niyo yung parang matagal nang hindi naliligong aso o kaya ay nabubulok na patay na daga. Agad akong natakot noon syempre dahil kaming dalawa lang ng boyfriend ko sa bahay. Tapos may isang nasa loob ng bahay namin ng alanganing oras. Naatayo lang siya at parabang nagkatitigan kami.
Napansin ko na namumula yung mga mata niya, kaya nagmadali akong buksan yung ilaw. Nararamdaman ko na yung takot, pero mas nangibabaw sa akin yung kuryosidad kung ano ba yung nakita ko. Pagkalat ng liwanag sa kusina ay parang nataranta yung nilalang na yon. Pero sa pagtataka ay hindi na tao ang nakikita ko, kundi isang sobrang itim na pusa na parang natataranta kung saan lalabas. Hanggang sa pinagkasya na lang nito yung katawan sa may bintana. Hindi agad ako nakakilos nun at hindi nagsinkin agad sa utak ko kung ano yung nakita, kung pusa ba talaga yon o iba na. Kasi yung mga mata nun ay kapantay ng mga mata ko, kaya imposible ka kung pusa lang yon dahil maliit naman yung hayop na yon. Hindi ko na pinatay yung ilaw sa kusina at hindi na nakainom ng tubig. Dali-dali akong bumalik ng kwarto namin. Naging balisa ako. Pakiramdam ko ay may naasilip sa akin. Nagsitayuan na rin yung mga balahibo ko sa batok. Hindi ko alam pero sobrang kinilabutan ako noon kahit nasa kwarto na. Maya-maya ay may narinig akong kaluskos sa may bandang bintana ng kwarto namin. Ginising ko na yung boyfriend ko. Kaso sa hindi ko malamang dahilan ay hindi siya magising-gising. Lalong lumakas yung mga kaluskos. Napapabura na nga ako sa isip nun, sabay dasal. Hanggang sa naisipan kong magsaboy ng asin sa may bintana. Naglakas loob na rin ako magsalita na kung sino man yung nanggugulo sa bahay namin ay umalis na. Kumbaga, nagkunwari akong matapang nun, sir. Kahit sa totoo naman ay hihimatayin na ako sa takot. Malakas ang pakiramdam ko na aswang yon. Lalo at hindi naman magising yung partner ko. Nang muli ko siyang gisingin at hindi pa rin magising, binuhusan ko na siya ng tubig. Ayon at pupungas-pungas siyang nagising. Sinabi ko sa kanya na inaaswang nakot lahat ay ang himbing pa rin ang tulog niya. Di naman niya agad naintindihan yung sinabi ko. Inulit ko pang may aswang sa labas ng bahay namin at nakapasok pa nga. Hindi naman siya makapaniwala. At sinabi niya na buti na lang at ginising ko siya. Ang sama daw ng panaginip niya kasi. Nakikipagbuno daw siya noon sa isang manaing aso. Malapit na daw siyang lapain noon kung hindi lang niya ako ginising. Buti nga kako ay panaginip lang yon. Kinuwento ko sa kanya yung mga nakita at narinig ko. Pati na rin yung tungkol doon sa manghihilot na bigla na lang naglaho. Sinabi ko sa kanya na hindi natuloy yung pagbatak sa akin dahil umalis na lang bigla yung manghihilot. Nung tinanong niya kung bakit ay hindi ko rin alam. Pero may napansin nga ako bago umalis yon. Sinabi ko sa boyfriend ko na nung hinihilot niya ako sa may bandang puson ay bigla na lang itong pinagpawisan at naglaway. Baka yun daw ang nangaaswang sa amin. Duda na nga rin ako nun. Nang masabuyan na lahat ng bintana at pintuan ng asin, ay natigil na yung mga kaluskos. Kinabukasan nun ay maagang nagpunta sa bahay yung manghihilot na si Aling Virgie. Kukunin daw niya yung naiwang bag. Hindi nga ito maatingin sa akin ng diretsyo. Nagulat pa ako noon nang biglang nagsalita yung boyfriend ko. Naabutan niya kasi ito sa labas ng bahay namin. Hindi ko ito pinapasok. At ako na yung nag-abot ng bag niya. Ang sabi ng boyfriend ko na wag na siyang bumalik sa lugar namin. Alam daw niyang ito ang bumisita sa bahay namin nung gabing yon. Hindi na naasagot yung ali at nakayaw kulang itong umalis habang napansin kong naglalaway pa dahil panay punas siya sa bibig niya. Dahil sa gusto ko na talagang mabuntis nun ay no choice ako kundi magpahilot na lang dun sa tiyahin ko. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko na raw kailangan magpabatak pa dahil nagdadalang tao na ako. Napalunok ako noon at hindi maapaniwala. Sabi ng boyfriend ko, kaya daw pala naglalaway bigla yung manghihilot dahil sa nakita yung tiyan ko. Nalaman nitong buntis ako at gusto kaming biktimahin ng magiging anak ko. Kahit may pangamba, tuwang-tuwa naman kami ng partner ko sa nalaman. Buti na lang talaga at hindi siguro ito nakapagpigil kaya inatake at natakot na mabuking ko.
Siguro ay natakot naman ito sa sinabi ng boyfriend ko na alam niya na ito yung aswang. Nang tanungin ko yung kaibigan ko nagrekomenda sa kanya, hindi naman daw talaga niya ito kilala at tinuro lang din ng isang kakilala. Ang ipinagtaka lang din daw ng kaibigan kong yun, gumaling daw ang anak niya sa pilay pero ilang araw lang ay sumakit naman daw ang tiyan nito. Sa iba na nila pinatingin at hindi naman daw marunong manggamot ng naaswang si Aling Virgie at sadyang manghihilot lang ito. Naaswang daw yung anak niya. Buti at nagamot din yon. Yun pala, si Aling Virgie din ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ng anak niya. Umalis na raw ito ng tirahan niya at mukhang bumalik na sa probinsya niya. Sa tuwing naiisip ko na aswang pala ang manghihilot na yon na muntikan ba aming mabiktima ng baby ko, ay kinikilabutan pa rin ako. Pasalamat na lang talaga at walang masamang nangyari sa akin. Bali na ipanganak ko ngang healthy yung baby boy namin. Naka-maternity leave ako, kaya may time alagaan si baby at maapagsulat nitong story ko. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo. Hello sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo lang akong Christy, taga Iloilo. Itong kwentong isishare ko ay karanasan ng kapatid ng lola ko. Tawagin natin siyang Lola Lourdes. Itong si Lola ay pangatlo sa 9 na magkakapatid. Panglima naman ang lola ko na nanay ni Papa. Si Lola Lourdes ay isang manghihilot at kung saan-saan na raw ito nakarating dahil sa panghihilot niya. Magaling daw kasi talaga ito. Nangihilot din daw kasi ito ng mga buntis na tabingi ang sanggol sa tiyan o yung suhi. At sa mga babaeng nais magbuntis, marunong din daw siyang manghilot ng matres. Kung saang lugar sa Iloilo siya pinapatawag para lang magpahilot sa kanya. Kumbaga, ang dami niyang naging suki. Nagkalat din kasi ang mga kamag-anak namin sa iba't ibang lugar sa Iloilo at sila ang nag-recommend kay Lola Lourdes. Walang asawa itong lola namin at nasa edad mahigit 50 na siya nang maranasan ang karanasang ito. Si Lola Puring ay may isang anak na at si Papa yon, panganay sa 3 magkakapatid. Si Papa ay nasa elementary noong mga panahon na yon. Malapit sa isa't isa sina Lola Lourdes at Lola Puring kaya sa kanila nakapisan itong si Lola Lourdes. Isang araw daw noon ay may mag-anak na nag-imbita kay Lola sa isang baryo na hindi ko nasasabihin kung saan. Nagkasakit daw kasi ang nanay ng mga ito at gusto nitong ipahilot dahil nananakit na ang mga kasukasuhan nito. Medyo nag-alangan pa raw si Lola dahil sobrang payat na daw nung matanda. Baka daw malamog ang katawan nito. Pero sinabi nilang subukan lang daw hilutin at huwag lang masyadong lakasan. Yun lang daw kasi ang palaging dinadaing ng matanda. Gusto nitong magpahilot. Kaya wala na rin nagawa si Lola dahil andoon na rin naman siya. Inalok daw siya ng maiinom at agad naman niyang tinanggap yon. Uhaw na rin kasi siya. Inalok rin daw siya noon ng makakain. At dahil medyo malayo rin ang nilakbay niya, ay pinaunlakan naman niya yung inalok nilang pagkain. Habang kumakain daw noon, ay may naramdaman si Lola Lourdes na para bang may nalunok siyang malaking buto. Langka daw yon na niluto sa gata yung ulam nila. Idurog naman daw yung buto ng langka. Pero yung nalunok niya ay parang kalahati ng laki nun. Hinayaan na lang daw niya at ininuman ng tubig. Nang maapagpahinga pagkatapos kumain ay nagpaalam na siyang umalis. Mga hapon noon nang dumating siya. Kinagabihan ay naramdaman na lang daw ni Lola Lourdes na parang gustong kumawala ng lalamunan niya. Sobrang sakit din daw ng tiyan niya na namimilipit pa. Naiiyak na nga raw si Lola sa sobrang sakit ng tiyan niya. Pinainom siya ng maligamgam na tubig pero hindi pa rin mawala yung pananakit ng tiyan. Medyo umayos lang daw yung pakiramdam nang haplusan ng langis ang tiyan niya. Nung kalagitnaan daw ng gabi,
Halos tulog na ang lahat ay nagising si Lola Puring. May naririnig daw kasi siyang umuungol. Nanggagaling daw yon sa kwarto ni Lola Lourdes. Kaya mabilis daw niya yung pinasok dahil baka may masama na nangyayari sa kanya. Pero naabutan daw niyang naasiksik sa isang sulok si Lola. Parang namimilipit daw ito. At nang mag-angat ito ng tingin ay nakita ni Lola Puring na namumula ang mga mata ni Lola Lourdes. Sa takot daw ay dali-dali siya nagpailaw. Kahit papaano ay may kuryente naman sa lugar nila. Pagpailaw daw niya ay nakita niya naglalaway ng malapot itong si Lola Lourdes. Umaangil din daw ito at kakaiba ang itsura. Maya-maya lang ay bigla itong tumayo at lumundag sa nakabukas na bintana. Gulo-gulo daw noon si Lola Puring. Sinundan pa nga daw niya ito sa labas pero ang bilis nitong nawala. Nang tinan niya ang dinaanan ni Lola Lourdes sa palayan ay parang dinaanan daw yon ng pison. Inabot na raw ng alas 3 noon sa paghihintay si Lola Puring. Mag-aalas 4 nang dalawin siya ng antok. Paggising niya ay maliwanag na at andoon na si Lola Lourdes sa kusina. Tagahanda ng almusal nila. Kinausap daw noon ni Lola Puring si Lola Lourdes pero wala itong matandaan. Nagtaka na nga lang daw siya at andoon na siya sa labas ng bahay nang mag-uumaga na. Ang kwento ni Lola, maayos naman daw itong si Lola Lourdes kapag araw. Pero pag sumasapit na ang gabi ay nagiging weirdo na ito. Bigla na lang daw itong nawawala sa higaan niya kapag malalim na ang gabi. Makikita na lang daw ito ni Lola Puring sa labas ng bahay na walang malay at gulagulanit ang damit. Nagsimula na rin kumalat ang balita noon na may gumagalang aswang at may ilang patay na hayop na ang natagpo ang wakwakang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Maliban daw sa gulagulanit na damit ni Lola Lourdes ay napakalansa daw nito at parang may bahid pa ng dugo ang bandang bibig. Kinutuban na raw noon ng masama si Lola Puring. Kaya sinabihan niya si Lola Lourdes na huwag maglalabas ng bahay. Hiniwalay din daw nila ang ginagamit nito sa pagkain tulad ng kubyertos. Si Papa daw noon ay pinalagyan ng lock ang kwarto niya. Natakot daw noon si Lola Puring dahil nalaman nitong nagdadalang tao siya. Iniisip daw niya noon na nayanggaw si Lola Lourdes. Pero hindi niya alam ang gagawin at kung kanino sasabihin dahil baka magkagulo lang. Isang araw daw noon ay may gustong magpahilot kay Lola Lourdes na isang buntis. Ang sabi ay suhi daw ang bata sa tiyan nito, tabingi ko sa Tagalog. Pinapahilot niya kay Lola Lourdes para umayos ang kalagayan nito. Agad naman daw nung pumayag si Lola Lourdes pero hindi raw siya pinayagan ni Lola Puring. Natakot daw siya na baka pati yung buntis ay biktimahin niya. Tinanggihan daw ni Lola Puring yung buntis at sinabihang hindi maayos ang pakiramdam ng ate niya. Pero hindi raw alam ni Lola noon na pagkatapos ng hapunan ay lumabas ng bahay itong ate niya. Napansin daw ito ni Papa nang dumaan siya sa kwarto ni Lola na bahagyang nakabukas. Nakita rin daw niya na bukas ang bintana nito. Nang silipin niya ay wala ito sa higaan. Wala din daw sa banyo nila kaya sinabi niya kay Lola Puring. Hinanap daw nila Lolo at Lola na nagkataong andoon ng araw na yon. Nasa bayan daw kasi ang trabaho nito at doon din daw madalas lumagi. Nagpasama daw sa kanya si Lola at ibinilin lang sa kapitbahay na kamag-anak din ni Papa. Pumasok daw agad sa utak ni Lola noon na yung buntis na nagpapahilot kay Lola. Hindi raw siya nagkamali dahil nakita nila sa labas ng bahay noon ang tsinelas ni Lola Lourdes. Dali-dali raw silang pumasok noon at naabutan nila naglalagay ng langis sa tiyan ng buntis si Lola. Agad naman napansin ni Lola Puring ang madalas na paglunok ng laway ni Lola Lourdes. Tapos pinagpapawisan pa ito ng malapot. Agad niyang hinila ang kapatid at sinabing kailangan nitong umuwi ng bahay. Sumunod naman daw noon si Lola Lourdes sa kanila. Para hindi makaalis ay tinali siya sa higaan nito.
Unti-unti na kasing lumalabas ang sintomas nito na magpapalit ng anyo o inaatake ng pagkaaswang. Nagulat na lang daw sila kinabukasan noon nang wala na sa higaan niya si Lola Lourdes. Agad ding kumalat ang balita noon na may nangahas ng mga aswang sa bahay ng buntis na yon na hihilutin sana ni Lola Lourdes. At ilang araw lang ay sinabing wala na ang bata sa sinapupunan nito. Simula rin daw nung araw na yon ay hindi na nakabalik pa si Lola Lourdes. Umalis daw ito sa lugar nila. Ang nabalitaan nila ay nasa Mindanao na ito sa isang kapatid nila. Pinagamot naman daw si Lola Lourdes. May nailuwa daw itong batong pinanghawa sa kanya. Pero ilang linggo daw ang nakalipas ay nagkasakit siya. Sa di malamang sakit ay mabilis siyang nangayayat at binawian ng buhay kinalaunan. Huli na nang kumalat ang balita na naging aswang si Lola Lourdes. May tagaroon daw kasi sa Mindanao na kakilala ng kapitbahay ni Lola na kilala rin si Lola Lourdes. Nalaman nito na nagpagamot ito at nagpatanggal ng yanggaw. Pero huli na rin ang lahat. Naapaminsala na siya at napinsala pati na rin siya. Sayang lang daw talaga dahil napakagaling daw niyang manghihilot at napakabait pa. Sayang at hindi ko siya naabutan. Maraming salamat po Kuya Bob kung inyong mabasa ang aking kwento. More power sa inyong channel. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Ako si Bridget, taga Leyte. Isa po ako sa mga silent listeners ng channel nyo. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Karanasan ko po ito nung bata pa lang. Nag-iisang anak si mama ng lola ko na isang manghihilot. Marunong din siyang gumamot ng mga naaswang, na engkanto, na duwende, at kung ano pang sanhi ng di ordinaryong nilalang o elemento. Sa bahay niya kami nakatira, kaya bata pa lang ako ay saksi na ako sa dami ng mga nagpapagamot at nagpapahilot sa kanya. Karamihan noon ay mga batang katulad ko. Kapag may pilay naman ako, otomatikong si Lola na ang humihilot sa akin. Sa kanya lang kasi ako hiyang at hindi umiiyak. Ang sabi nila, pahiyang-hiyang lang daw sa manggagamot o manghihilot ang paggaling. Marami nang napagaling na nakulam at naaswang si Lola, kaya marami na rin daw siyang atraso noon sa mga nilalang na ito. Nasa grade 3 ako noon nang magkasakit ako na hindi nagamot ni Lola. May nagambala raw akong ikanto at nagkaroon ako ng mga pantal-pantal sa katawan. Nilagnat din ako ng mataas. Nangyayari yon simula ng tanghali hanggang maggabi. Pagka umaga ay nawawala rin yung lagnat ko. Bumabalik tuwing tanghali at parang nadidiliryo ako. Sinumukan akong gamutin ni Lola. Ginawa niya ang lahat nun pero hindi matanggal ang mga pantal ko. Kwento pa ni Mama, tuwing tanghali daw ay may sinasabi ako na may nakikita akong taong pumapasok sa malaking puno ng nara. Malapit yun sa amin at ang sabi ay may laman daw yon. Palagi yung pinapausukan ni Lola para daw umalis na yung nakatira doon dahil marami na yung nagambala. Hindi naman daw nila inaasahan na isang araw ay mapaparusahan ako dahil sa ginawa ni Lola. Dinala ako sa albularyo. Gumaling naman ako. Pero ilang buwan ang nakalipas ay may nangyari na naman sa akin. Sinama ako ni Mama sa isang piyestahan sa baryo. Nalingat lang daw siya ay nakita na niyang may isang matanda sa likuran ko. Hinahawakan daw nito ang pusod at bumbunan ko. Sa totoo lang Sir Bob, wala akong maalala na may ganong nangyari sa akin. Basta lang, nanonood ako noon ng mga palabas sa barangay hall nila. Hindi naman daw agad nakalapit noon si Mama sa akin. Ni hindi nga niya nagawang sitahin yung matanda. Yung para bang natigilan siya at hindi nakapagsalita. Yung para bang may pumigil sa kanya.
Saka lang daw siya nakalapit nang makaalis na yung matandang yon. At dun na nga, nagsimula na akong sumuka ng sumuka. Pag-uwi ng bahay ay agad akong ginamot ni Lola. Pinahira niya ng langis ang buo kong katawan. Nakapikit daw ako noon. Panay tawag ko daw noon kay Mama. May tinuturo daw ako kahit nakapikit lang ang mga mata ko. Hindi ko nagaanong matandaan, pero ang sabi ni Mama, may sinasabi daw akong matanda. Kinuwento niya kay Lola yung nakita niya noon na isang matandang lumapit sa akin. Sabi ni Lola na tiyak, aswang daw yon. Maya-maya ay sumusuka na ako, pero puro tubig lang naman na may kulay dilaw na pagka-brown. Sobrang labig din daw ng tenga at talampakan ko at namumutla ang muka. Kinagabihan daw noon ay nagiiyak na naman ako. Andiyan na naman kako yung matanda at sobrang nakakatakot yung itsura. Ang natatandaan ko lang noon ay lumapit yun sa akin at pinakita yung mahaba nitong dila. Idadampi niya sana yon sa tiyan ko nang maramdaman kong pinahiran ulit yun ni Lola ng langis. Nagdasal lang daw noon si Lola at umusal ng orasyon sa lingwaheng hindi raw maintindihan ni Mama. Bigla raw nawala yung matanda. Lalabas din sana noon si Papa ng bahay para magsiga ng goma na inutos ni Lola. Pero natigilan daw siya nang makita ang isang sobrang itim at napakalaking aso na umaangil at tululaway pang nakatingin sa kanya. Dali-dali daw siyang pumasok ng bahay noon at dumampot ng asin. Pero wala na daw yon nang bumalik siya. Samantalang hindi pa rin nawawala yung pananakit ng tiyan ko at yung mataas kong lagnat. Nagulat na lang daw sila Mama at Lola nang makitang may naatayo na sa may bintana ng kwarto namin. Nakakatakot daw talaga ang itsura ng aswang na nagpakita sa kanila. Agad raw nagsaboy doon ng asin si Papa, pati na rin sa pintuan ng bahay. Nag-iingay na raw sila noon pero wala man lang lumapit na kapitbahay. Parang nga raw hindi sila naririnig. Matapang din daw yung aswang na yon dahil kahit anong saboy ng asin ay pabalik-balik ito sa bahay. Mukhang desidido raw itong makuha ako. Kinausap daw ito ni Lola. Nasabihan pa nga siyang pakialamera ito. May atraso daw si Lola sa kanya. Nalaman ni Lola na isa sa mga inaswang nito ang nagamot niya. Kaya raw galit na galit ito. At ako ang pinarusahan nito para gantihan si Lola. Pero nilabanan siya ni Lola at sinabihan na kung hindi niya ako lulubayan ay magtutuos sila. Maraming nakatagong pangontra sa aswang si Lola. Kaya una niyang nilabas yung punyal at buntot pagi. Sinabi niya na kung hindi ito umalis ay hahampasin niya ito. Akala daw ni Lola ay aalis na ito. Pero umangil pa raw ito kaya hindi na nag-atubili pa noon si Lola. Talagang hinampas niya ng buntot pagi yung aswang. Nakaiwas naman daw ito pero nagmamadaling umalis. Nagtataka pa raw ito at pinagbantaan pa si Lola. Dinala nila ako sa albularyo nagpagaling din sa akin. Inaswang nga raw ako. May pinainom sa akin noon kung saan sumuka ako ng sumuka. Hanggang sa gumaan yung pairamdam ko. Bigla akong nanghina noon pero nawala na yung pananakit ng tiyan. Binigyan ako ng proteksyon at pangontra. Palagi ko yung daladala sa damit na suot ko. Akala daw nila Lola ay titigilan na ako ng aswang na matanda. Pero bumalik ito ginagabihan. Galit na galit noon si Lola na lumabas ng bahay at may hawak na itak. Tatagain na raw niya yung aswang. Nagpambuno sila dahil matapang daw talaga yung umaaswang sa akin. Matapang din tong si Lola. Paulit-ulit itong sinasabi kay Lola na kukunin ako nito. Hanggang sa nagdatingan na yung mga kaibigan ni Papa. Bigla daw nawala yung matanda. Sa inis ni Lola ay nagpasama siya papunta sa bahay nito. Pero wala raw silang naabutan. Ang sabi ay gabunan daw ang matandang yon kaya matapang. May alaga pa nga raw yung sigbin na bihira lang makita. Ang huling balita ni na Mama, nang umalis yon sa lugar nila
ay nagkasakit ito. Hindi nila alam kung sino ang nagmana ng bertud nito. Pero ang sabi-sabi ay ang pamangkin nitong matandang binata na naggagamot at nangihilot din. Kaya simula nang kumalat yung balitang yon ay wala nang may gustong magpagamot dito. Kaya umalis din daw yung lalaki at hindi na nagpakita pa. Si Lola naman ay nagpatuloy nun sa paghihilot at panggagamot. Halos 3 dekada na rin, Sir Bob, itong kwento ni Lola at ang karanasan ko. Ngayon, isa akong community health nurse at may sarili ng pamilya. Hanggang dito na lang. At salamat, sir, kung inyong mabasa itong ipinadala ko.